Ito na unang Pinipilit ng ating ibang mga senador, sina Senator Bato, Robin, Alan Peter Cayetano, na magkaroon ng hearing pa kasi hindi pa natutuklasan kung sino may-ari ng eroplano at Hindi ko kasama ang pangalan nitong si Senator Amy Marcos doon sa dalawang huling kandidato na inendorso nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Base ho yan dito kay Congressman Pulong Duterte. Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga, no, mega love shoutout ho muna natin. Ang mga kababayan natin na napakatindi talaga kung sumuporta sa mga ginagawa nating mga reaction video. Mega love shoutout ho dito kay Ma'am Grace Life. Ma'am Grace Life, mega love shoutout. Dito kay Sir Joel Arellano, maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH Update. Ayun na nga mga kababayan. Ayan na nga ho ba sinasabi natin. Sa tingin ho natin, itong si Chis Escudero, ramdam na ho niya na marami sa kanyang mga kasama diyan sa Senado, hindi na ho natutuwa sa kanyang mga desisyon na ginagawa bilang Senate President ngayong mga panahon na to. Kasi kung inyong tandaan, hindi ho pinirmahan nitong si Chis Escudero yung contempt nitong si Marcos Lacanilao. Ngayon napabalita nakakulong na daw itong si Marcos Lacanilao. Ano ho kaya ang dahilan kung bakit siya kinulong? Naalarma ho ba siya sa mga naririnig-rinigan niya na pagbukas ng Senado sibak siya bilang Senate President? Kasi ngayong mga panahon na to hindi na ho last bastion of democracy ang Senado na yan. Base sa ating nakikita. Yan ho kasi lagi nilang pinagmamalaki. Last bastion of democracy daw yung ano na yan, yung Senado. Pero base sa mga desisyon ng ating Senate President, yan ang Senado ay nagiging aso na lang ho ng mga nag-aaring uri diyan sa Malacanang. Hindi ho si Marcos Jr., di ho nga natin kilala kung sino talagang tumitibon sa bansa na to. Ang sinisisi lang natin si Marcos Jr. kasi siya presidente. Ayun na nga mga kababayan, rekta ho tayo dito kay Congressman Pulong Duterte. Grabe. Meron hong special mention itong si Congressman Rodante Marcoleta sa mga kandidato nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Lahat naman ho talaga, hindi naman ho natin may kakailan na talagang maraming believe dito sa mama na to. Pagdating sa prinsipyo at paninindigan, maging tayo dito sa PH Update, wala ho tayong masabi dito kay Congressman Rodante Marcoleta. Noong 2019, tahimikan lahat dyan sa issue ng ABS kasi natatakot sila na baka pagdating ng eleksyon, balikan sila ng ABS na yan. Tandaan ho natin, napakalaking kumpanya niyan. Mainstream media, talagang isa sa giant pagdating sa larangan ng balitaan yang ABS-CBN. Pero hindi ho siya natinag. Doon pa lang ho mga kababayan, meron nang nakita itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte dito kay Congressman Rodante Marcoleta. Kaya kahit na nag-endorse na siya ng huling dalawang kandidato, meron pa rin hong special mention itong si Congressman Rodante Marcoleta. Pakinggan ho natin ito mga kababayan. Okay, Samson. Oh. Hi, ma'am. Okay, magandang araw sa ating lahat, mga kapartners. So, sir, naitugon si APRD sa mga... Oo, pinapabot niya yung pasasalamat niya sa patuloy niyong suporta sa kanya. At pinapaalam niya sa buong sambayan ng Pilipino na patuloy po daw suportahan ang PDP laban Duterte Senators plus 2. Final niya in-endorse ngayon sa loob, pinapaalam sa inyo si Kerubin pati si Hunasan. Okay. With the emphasis na patuloy suportahan yung matalik niyang kaibigan na si Rodante Marcoleta. Yes po. Matindi ho talaga to. Palakpakan ho tayo. Meron ho talagang mariin na emphasis na patuloy din natin suportahan itong si Congressman Rodante Marcoleta. Maging doon sa mga speech nitong mga kasama niya dito sa Duterte na to, itong si Atty. Jimmy Bondo. Kung napanood nyo na ho yung speech nitong si Atty. Jimmy, siya sa mga campaign sortie nitong si Kong Dante, ano daw ho siya, pati siya believe dito kay Congressman Rodante Marcoleta. At meron naman ho talagang dahilan kung bakit nakakabilib yung mama na yan. Wala ho siyang pakialam. Kahit lahat hindi siyang ayon sa kanyang mga sinasabi. Basta't alam niyang tama, kahit saan tayo makakarating, paglalaban ka ng mama na yan. Kaya kung gusto niyo magkaroon ng senador na kung saan hindi natatakot
sa sasabihin, magiging imahe niya sa social media, sa mainstream media, yan hong si Dante Marcoleta ang ating senador. Ika nga. Wala ho siyang pakialam. Sabihin niyo na lahat ng gusto niyo sabihin. Kunin niyo na ang kanyang hopya at lahat-lahat. Patayan niyo na siya ng mic. Pero tatayuan niya kung ano ang tama. At lalabanan niya yung mga kamalian. Hindi ho siya magkikibit balikat o magpaparinig kagaya nitong si Amy Marcos manggagamit. Ngayong mga panahon na to, gusto ho niyang pumesto sa puso ng mga taga-suporta nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Malabo naman hong mangyari yan, Senator Amy Marcos. Malinaw! Isa sa mga kinakampanya din ho natin dito sa PH Update. Actually, doon kay Honasan, di na ho tayo gaanong nagulat doon. No? Kasi kilala naman ho talaga bilang isa sa mga kaibigan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, yang si Senator Gringo Honasan. Kaya isa ho talaga siya sa ating mga kinonsidera noong pipili tayo ng pang-11 at pang-12. Actually, yun na nga ho eh. Pagbigyan natin si BP Sara at itong si Camille Villar, hindi yan si Amy Marcos yan si Camille Villar, at itong si Senator Gringo Honasan. Yun na ho talaga yung ating pang-11 at pang-12. Para sa atin ho yun, kayo ho, pili kayo dyan. Pagbibigyan ko si Tatay Digong doon sa pang-11, yang si Senator Greg, yung pang-12 naman ho, pagbibigyan natin ito si Vice President Sara Duterte. Camille Villar ho tayo dyan. Yun lang ho mga kababayan. Pero priority ho talaga natin dito, Duterte. Itong 10 na to, boboto natin yung si BP bigyan ho natin yung BP isa. Kayo na hong bahala dyan. Kung gusto nyong bigyan, nasa sa inyo yan. Ang issue lang ho natin dito, dapat suportahan nyo ho itong 10 kandidato nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tuloy ho natin mga kababayan. Yes po. Yun lang po at maraming salamat sa inyo lahat. Thank you po. Thank you po. Okay naman siya. Okay siya, sir. Nakita niyo si Senator Padilla nung nakulong, di ba? Yes po. Malayo. Mas bad boy tingnan. Pambira. Kala ko nung sasabihin niya, mas bad boy tignan. Itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano ho yan? Yang si madalang lang magsalita yan. Si Congressman Pulong. Pero pinapakinggan yan pagka nagsasalita siya. Maging tayo dito sa PH Update. Pagka nagsasalita yan, hindi siya mahiling magpatawa. Pero malaman ho pag nagsasalita siya. Sa totoo lang. Ngayon, bukang mayor. Okay Nasa po. mabuting kalagayan naman. Inalagaan siya na maayos sa loob. Okay, thank you. Thank you, sir. Palakpakan ho tayo. Nandun sa napakagandang balita na yun. Inaalagaan ho ng maayos itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa loob ng ICC. Yun naman ang maganda doon, di ba? Importante ho yun. As long na naririnig natin kung ano yung mga instruction ni Tatay Digong sa ating mga taga-suporta niya, ngayong mga panahon na to, stay put ka lang dyan, Tatay Diggs. Ipapanalo muna namin itong mga kandidato mo. Pagka nanalo na to, nako, maghanda-handa sila dahil may kalalagyan sila sigurado. Lalo na dito sa mama na to. Diyan, kay Dante Marcoleta. Yari kayo dyan. Praise God. Nag-lose weight ba siya? Okay. Nakaimensahe kung sa mga Pilipino kadadlaw na nagabisita diri o nagsuporta sa Quezon. Salamat kayo, salamat. Pati siya, ginapabot niya sa inyo ang iyang pasalamat. Kaya sige sa panguntahan na ugnaba daw Pilipino sa so ito daghan. Always. Sana pagka nanalo tong ating Duterte, no, bistahin itong si Tatay Digong dyan sa dahig, no, sabay-sabay sila. Pagka panalo nila, pagka proklama nila mga na sila, senador na sila, first order of business, pasyalan si dating Pangulong Rodrigo. Diba? Pwede naman lumabas pala dyan si Tatay Digong, silip-silip siya dyan, di ba? O, kasama niya yung 10, tapos tataas niya ng kamay na gano'n, no? Panalo tayo. Ika nga, napaka-ano ho nun, moral, mabubus yung moral ng mga kababayan natin dahil talagang ang pag-asa, yung aandap-andap na pag-asa ngayong mga panahon na to, biglang sisiklab ho yan pagka nagkataong na ipanalo ho natin itong, 10 na to. Aminado ho tayo dito na hindi ho ganun kadali. Kaya tayo ho nagmamakaawa din kagaya nitong si Tambaluslos na ikampanya nyo ho sila. Kung kayo nandito, sigurado iboboto nyo ho yung mga yan. Kung wala naman ho kayo dito, kung di nyo iboboto yan. Ang atin ho dito, hindi ho sapat yung iboboto nyo lang sila. Ikampanya nyo ho bawat isa sa mga kandidato ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.
At kung gusto nyo kumuha ng isa doon kay VP, kumuha ng isa doon sa huling endorsement ni Tatay Diggs, nasa sa inyo ho yun. Ako, pagbibigyan ko si VP, kukunin ko si Camille, doon sa huli ni Tatay Diggs, kukunin ho natin si Senator Craig. Yun lang ho. Sila lang hong dalawa talaga. Yung si kay Robin, hindi ho natin siya trip. Okay? Meron ho siyang dilawan tendency, ika nga. Meron ho siyang dilawan tendency. Kahit Senator Greg na lang ho tayo, at least. Ngayong mga panahon na to, malinaw yung mga tayo niya sa mga issue. Kahit papaano. Yang si Camille Villar, goods na sa atin. Salamat kayo. Salamat. Kung pwede lang may musulod kong musod may pwede magud pwede. Ako pwede lang tamoy pang itsa diha. Wala kita ning hilat ko. Wala, bawal eh. Bawal. Sinumdum ni si Anilet, bawal daw. Okay. Pero karon lang ko nakabalo nga lami po dahil magkakot sa gamahan. Thank you, sir. Sir, actually, sir, in line with that, sir, si VP At least, di ba, kahit papaano, yung pangungulila ni Tatay Digong sa kanyang mga pamilya, naiibsan kahit papaano. Si Congressman Polong, sure with na yan, syempre, di ba? Palakpakan ho tayo. Para sa mga taga First District, siguraduhin nyo na ho itong si Congressman Polong Duterte. Itong si Mayor Paste, hindi ho siya makapunta ng dahig dahil kailangan ho niyang mangampanya. Kailangan ho niyang ikampanya ang kanyang katandem dyan sa Davao City, si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi napaka-prone sa dayaan talaga ho ng mayor post dyan sa Davao City. Kasi gusto kong kontrolin niya ng mga tambaluslos, di ba? Kaya ilinagay nila dyan Nograles, itong si Carlo, hindi ho yung si Migs. Kasi si Migs, sabaw-sabaw ho utak nun, hindi pwede si Migs dyan sa mayor ng Davao. Kaya kinalaban ho itong si Congressman Polong. po sa ingon niya sa nahitabo kang former president, the family is much more closer than before. Sir, do you share the same realization? Yeah, okay. Karon siguro sa kinabuhi nako ikalima pa lang naman ning gakos. No? Oh, ba, sir? Na-react na rin sir. Mas buot ning karon. Okay. Okay, ma'am. Oh, Sir. pero okay man sa gusto niya pa ibalo sa inyo na he's in good health. Nalipay po siya. Sige lang, may pakatok. Siya nila ito may seryoso. Sige, buwan din po sa yung check up siya na nairita. Sige, masahin sa tingin. Pero okay ra tanan. Salamat sa inyong tanan. Salamat. Gikan sa among pamilya. Welcome, sir. Thank you, sir. Hanggang sa dulo po, sir. Sabi ni Tatay Digong, mag-relax lang mi, sir, pero relax lang mi sa gawas. Pero hanggang sa dulo, mi diri mag-relax, sir. Sanay na mo. Pero painit naman, sir. Painit naman karon, so okay na, sir. Kasi ang mga tao wala ging problema og na dire. Makaog, kape, tanan, Yeah. tinapay. Istoryahin lang ni sir, kasi gusto niya makaunon kay paluto na namo. Ay, ano siya importante, sir. Sakto yun ka, ma'am. Sakto yun ka, ma'am, na maulawon yun isip ko. Basta. Maulo ba di siya dili kailangan ka mo tubang kay. Yeah. Basta, sir. O say gusto niyo mo. Wala. Sir, kahit anong tago, Yeah. lalabas ang Yeah. pagkapogi. Correct. Titigas ho yan. Yan mga yan, lamang lang ho ng tag-2,000 sa atin yung mga, mga anak ni Tatay Digong. Lamang lang ng tag-2,000 sa atin yung mga yan. Kita nyo naman, di ba? Tigas pa lang talaga. Ligo sa inyo. Gusto, sir. Uy, Wala mo siya reaction. Nainin na siya kung wala siya reaction. Sige, wala. Okay na, sir. Sir, salamat po. Okay, thank you. Ayun na nga mga kababayan, doon na nagtatapos ang interview nitong si Congressman Polong Duterte diyan sa kaya diyan sa SMNI at sa mga vlogger diyan sa labas ng ICC. Dito sa bahagi ng video natin na to, meron na namang hunghanas itong si Senator Amy Marcos. Makibalita ho tayo kung ano naman itong pinaplano nitong si Senator Amy. Game!
Ipinipili umano ng ilang senador na muling magsagawa ng pagdiniga ang Senado kaugnay ng pag-aresto kay former President Rodrigo Roa Duterte. Ayon kay Senator Amy Marcos, chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations, kailangan pang malaman kung sino ang may-ari ng eroplanong ginamit sa pagpapadala sa former president sa International Criminal Court o ICC. Gayun din ang pagdating ng mga kawani ng ICC sa Pilipinas bago pa lumabas ang warrant of arrest ni Duterte na taliwas umano sa sinasabi ng gobyerno na biglaan lang nila itong natuklasan. Ito na una Pinipilit ng ating ibang mga senador, sina Senator Bato, Robin, Alan Peter Cayetano, na magkaroon ng hearing pa kasi hindi pa natutuklasan kung sino may-ari ng eroplano at bakit nagkaganon. Dahil yung ibang version, binayaran daw, charter daw ng Office of the President, samantalang sabi ng iba, ginagamit rin ng Presidente Bongbong. So may mga... Nako, yari tayo dyan. Malapit na hong masibak itong si Chis Escudero sa mga kaganapan na to sa Senado. Ibig sabihin, you're not the guy. Ika nga, hindi ikaw ang bata ng Malacanang diyan sa Senado. Hindi ho niya kontrolado Lumabas ho ang yung kahinaan niya. Sa bagay, di mo pwedeng kontrolin yung mga kasama mo diyan. Wala ka namang pera kasing dami nitong si Tamba Wala ka namang maipangangako. Sa bagay, di ka rin naman pala pwedeng mangako ng ayuda sa mga kasama mo dyan. Karamihan sa mga yan, merong prinsipyo. Hindi naman patay gutom kagaya ng mga congressman sa House of Representatives. Hahinan mo lang ng tag 777 'di ba? Para ho silang mga asong yung tipong kahit saan mo ibato ang bola, talagang kukunin nila. Ganun ho yung mga ibang congressman diyan sa House of Representatives. Yun ho ang hindi kayang gawin nitong si Boy Kilay. Pinipilit ho niyang ipresenta ang sarili niya bilang neutral sa mga issue sa ating bansa, pero lumalabas pa rin ho ang tunay na kulay niya. Kaya sa tingin ho natin ang pagpiit ang pagdiditina kay Marcos Lacanilao diyan sa Senado, pagkatapos ho siyang palayain, pagkatapos ho siyang issuean ng show cause order, para na ho tayong naglulukuhan dito. Ano pat, diba? Ano pat sinight in contempt ng iyong mga kasama diyan at iyong pinalaya, tapos bigla mo naman ipapakulong. Anong meron? Di mo ba kayo na-satisfy dun sa Shokos? Ang pagkakaalam natin, pagka na-contempt ka sa committee, mapapawalang bisa ang contempt, dyan sa committee din. Hindi dito kay Chis Escudero. Kasi pinagmukha ho niyang tanga yung mga kasama niyang senador. Yung tipong parang kinwestiyon mo yung naging trabaho ng committee sa pagpapakontempt dito kay Marcos Lacanilao. Una sa lahat, wala ka doon sa committee. Noong pinagtatatanong itong aso na to ni Lisa Araneta Marcos, itong kakapihan nitong si Lisa Araneta Marcos, na si Marcos Lacanilao. Merong sapat na basihan at hindi basta-basta mang nagko-contempt yung mga senador na yan kung hindi talaga linabag. Misa nga, linabag na Hindi na nga sumusunod sa procedure yung iba, di ba? Yung habang nagsasalita itong si Madam Chair, bira sila ng bira, kagaya ng Boeing. Pinapalusot lang mo yun. Dahil nga naman DOJ Secretary. O dahil nga naman DILG Secretary. Dahil CIDG Chief, di ba? Dumadaldal si Madam Chair, bumaba na din yung mga nabanggit ho natin pinadala ng administrasyon dyan sa Senado. Pero pinapalampas lang ho nila. Ganun ho katindi ang tolerance ng mga senador na to. Pagdating sa kanilang mga iniimbitahan diyan sa Senado. Hindi kagaya diyan sa House of Representatives. 1, 2, 3, contempt ka na. Yan. Paulit-ulit. Ikot. Kung hindi pa ho napundi itong si Senator Bato, hindi pa mako-contempt yan Talagang lumabas na lang yung mga kasinungalingan ni Marcos Lacanilao. Anong ginawa nitong si Chis Escudero? Pinalaya ho niya. Hindi ho niya pinirmahan ng contempt. Ang tanong, ito ang tanong ho natin dito. Bakit bigla ngayon, idinitain niya ang si Marcos Lacanilao? Ano ho bang nagbago? Ano ho bang nabalitaan nitong si Boy Gilay?
Ramdam na ho ba niya pagkatapos ano na to, pagka luklok o pagka inumpisahan ng sesyon ulit, sisibakin na siya bilang Senate President. Malamang sa malamang, siguro yun lang ho dahilan kasi base sa mga galaw niyang si Chis Escudero, lagi niyang kung ano yung nasa tingin niyang tama, pinagpipilitan niya ho yan eh. Kaya nga doon pa lang sa ginawa nila na yon kay Marcos Lacanilaw, nahubaran na ho yung Senado sa gagawin ho nilang impeachment kay Vice President Sara Duterte. Yun ho ang ating sigurado. Tuloy mo, Madam. May mga detalye hindi maliwanag, pero yung pinaka-importante, Ang dahilan hindi pa daw alam ang may-ari ng eroplano at maya't maya ginagamit nitong si Marcos Jr. Okay, ano problema? Okay lang naman yan. Tsaka, sabayan na rin natin ng kampanya. Di ba, Senator Ivy? Huwag naman ho tayo magpaka-hipokrito dito. Wala nang problema. Senado yan eh. Senador ka, ikaw ang chairperson ng ang tawag dito, Foreign Relation Committee, di ba? O, okay lang yan. Mag-coops ka hanggang gusto mo. Higa nga. Mag-imbestiga nga hanggat gusto mo. Pero ina-acknowledge din ho natin dito sa PH Update na maraming naliwanagan sa ating mga kababayan dahil diyan sa ginagawa na yan ni Senator Amy at dapat po siyang palakpakan. Pagka merong ginawang tama, pinapalakpakan ho natin yan. Pero yung dahil dun sa ginawa niyang tama na yun, matatabunan na lahat ng pagbibingi-bingihan, pagpaparinig o kung ano mang pinaggagawa niya sa mga nakalipas na panahon. Ibang usapan ho yun, Senator Amy Marcos. yung ICC, yung mga investigador, abogado, at Itong kandidato na to, hindi ho yan nagbingi-bingihan. Itong kandidato na to, hindi ho yan nagbulag-bulagan. Point blank, pagka nakita niyang mali ang mga pulisiya, pinupuna niya. Nagsasalita ho siya. Kaya hindi ho tayo nagtataka kung ganun na lamang kataas ang respeto niya dito kay Congressman Rodante Marcoleta. Itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, totoo naman talaga. Di ba, nakita niyo naman ho, pagka ini-endorso ni Tatay Digong itong si Kong Dante, siya ang pinakamahaba. Sa kanya siya pinakabilib. Maging tayo naman ho dito sa PH Update, talagang bilib ho tayo dyan sa mama na yan. Since 2019, ika nga. Talagang suportado na ho natin yang si Congressman Rodante Marcoleta. Bilib ho talaga tayo sa paninindigan yan. Hindi ho siya nagpapayanig kung ano mang sabihin sa kanya, iba tong mga aligasyon sa kanya, pag-iimbento ng kung ano-anong mga ka-fake newsan sa kanya. Minsan talaga lang ho siya yung talagang yung paninira ay talagang napakatindi. Halimbawa na lang yung about sa West Philippine Sea, yung mga ganong klaseng paninira, yung kay pangalan nito, kay Tariela, di ba? Yung mga ganyang klaseng paninira kay Kong Dante, sabihin ko sa inyo, pagkaya naging senador. Marami hong magagalit na mga kurakot, marami hong kurakot na government official na magkakaroon ng napakalaking problema sa loob ng 6 na taon. Para sa problema natin sa kuryente, sigurado ho tayo, kung makapasok tong 10, si Kong Dante, hindi na makakapagtrabaho yan kung ilan lang sila, di ba? Dapat nabubrute force nila pagka meron silang gustong mangyari dahil 10 sila, wala nang maraming cheche-bureche, ika nga. Sige, sige, tingnan natin. Maglalagay kayo na Senate President, bukas sisibakan namin. Ayaw nyo. 10 kami ilan ba sila? Senator Robin, Senator Mark Villar, Senator sino pa? 12 na yon. Sino pa ba? Senator Cayetano. Alan Cayetano yung PIA, di tayo sigurado doon. 13 na ho yun. Pagka meron silang gustong mangyari, kailangan makinig. Meron silang gustong mangyari sa Senado. Ay, nako, yari. Ika nga, kahit pa paano gagaang ang buhay natin sa Pilipinas pagka yung 10 na yan na naipwesto natin. Yung dalawa, yung dalawa na yun, bahala na ho kayo dyan. Kung sino gusto nyo, di na para dito at pagtalunan pa natin. Isama yan si Gringo, isama yan si Amy, isama yan si Camille. Bahala ho kayo doon. Pero tayo dito, tapos na tayo. Camille, Gringo. Sino man ang gusto nyo, nasa sa inyo ho yan.
Yan lang ho ang patunay na pagka kayo Duterte supporter, itong 10 na to at magkakaroon kayo ng kalayaang pumili doon sa dalawang gusto nyo. Ito hindi naman natin sinasabi na wala tayong kalayaan. Ito ho ang pinakamalaya at magbibigay ng kalayaan sa sambayan ng Pilipino pagka naupo itong 10 na to. Kasi ngayon nakatali tayo sa pamumuno ng isang bangag na kung saan ang ginawa lang sagutin yung kesyo fake news na pinapakalat sa administrasyon. Wala pa nga tayong naririnig ng mga fake news na pinapakalat nilang panira. Lahat ng ilinalabas na panira sa administrasyon, yun ho talaga ang imahe ngayon ng administrasyon nitong si Marcos Jr. Wala ho tayong naririnig na paninira. Kriminalidad, korupsyon, illegal na droga. Naku, wala hong kriminalidad, wala hong fake news dyan. Lahat ho yan, pawang katotohanan. Pag nanakaw sa pamahalaan ng mga kurakot na government official, totoo ho yan. Wala hong fake newsan dyan. Totoo ho lahat ng sinasabi natin na yan. At iba pang tauhan nila, interpreter, security expert, na nandito na pala sa Pilipinas nung nakaraang taon pa. Walang gustong magsalita tungkol doon. Kinakailangan malaman natin kung ano ba talaga. Simple lang naman yan, Senator Amy. Alam nyo naman kung sino Huwag na natin hintayin magsalita. Direktahan nyo na hong kondinahin yung mga dapat kondinahin. Sa gayong paraan, sa mga susunod na panahon, hindi ngayon 2025, balay natin. Sa 2028, bigla ho kayong tumakbo ulit at ikonsidera kayo ng mga taga-suporta nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi nyo natin alam. Kumbaga, nasa kayo niyan, provisionary. Pagkatapos ng eleksyon na to, kasi sigurado matatalo kayo, from 2025 to 2028, tingnan natin kung paano kayo magtrabaho. Kumpara nga kayo sa tao pagka hindi na kayo tumakbo. Kung maririnig pa ba ang boses, maririnig pa namin ang boses nyo pagka wala na ho kayong intensyon sa sambayan ng Pilipino. Doon ho tayo mag-usap. Pagka tuloy-tuloy pa rin ang pagsasalita nyo sa loob ng 3 taon, kung sakaling tapusin ng iyong bangag na kapatid ang kanyang panunungkulang bilang presidente, sa tingin ko mababatukan niya si Marcos Jr. Yung talaga real talk, pag natalo si Amy, lang niya kabongit, natalo ko dahil sa mga kabangagan mo. Kaganon siguro niya, no? Sana dumating ang panahon, ikwento sa atin ni Senator Amy. Alam nyo, binatukan ko si Bongit. Dahil pati ako nadamay sa mga kapalpakan niya, di ba? Na nga, dito na una tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat. Mahalin natin ang Pilipinas. Maraming salamat mga kababayan.